Fake news na pinagkakalat ng mga bobong DS vloggers, sinagot ni Takeru Miyamoto. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga pinapakalat ng mga sintu-sintong vloggers. Bilang patunay, ay inisa-isa niya ang bawat yugto ng video na ikinalat ng mga sintu-sintong vloggers. Panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. Maraming salamat po mga katropa. Lumapag daw po yung presidential chopper, kumbaga yung helicopter na sinasakyan daw po ni PBBM, yung official, sa mismong helipad ng St. Luke's sa may BGC. So yun nga mga kababayan, so ang dami nilang issue dito. So ang sabi ng mga DDS, no, ito yung sabi ni Bakla, teka, pakita ko sa inyo, no. Basta mga DDS po talaga, mga sintu-sinto no. So ito hindi ko napapakita yung yung pangalan ng Facebook account kasi sa kanya po talaga nagsimula ito. So baka kasi sumikat pa, no. Nobody naman ito okay. So sabi niya dito, question, sino ang hinatid o sinundo? Ang president, member ng first family, member ng official family, si BBM ba? If yes, under the constitution, he must report his medical status to the public. So, si article blah blah blah. So, nagpakita pa ng article sa constitution na akala mo naman ang talino. Okay. So, una mga kababayan, ganito lang yan So, nagkalat yan ng isang balitang katangahan. So, yun naman pala, di ba? Meron pala kayong video pinakita. So, bakit hindi nyo na lang hinintay kung sino yung sinakay or kung sino yung binaba ng helicopter? Okay. So, una ito yung video yung papakita ko sa inyo. Ito yung ebidensya ng mga puwakan ng inang mga DDS na to na si PBBM daw po ay na-hospital. So, ito yon, ito. Yan. So, una, pakita ko lang sa inyo, Yan. Okay. So, ganyan po sila katanga. So, para sa kanila, yung video po na yan, si PBBM na raw po yung sumakay dyan. Okay? So, ayan daw po yung ebidensya nila na si PBBM daw po ay na-hospital dahil dyan. So, yan, St. Luke's Global City. So, una, post natin. So, ito po yung picture. Ngayon, ang labo kasi ng video. Di ba, medyo bluish ng konti. Okay? So, ito yung picture ng lumapag po sa BGC, sa St. Luke's. So, kung papakita ko naman sa inyo, yung picture naman po ng presidential plane, ito yon. So, ito po yon, So, bali presidential chopper pala, So, yan. Okay. So, ngayon, may pagkakahawig naman po talaga. Okay. Okay, taka lang. May pagkakahawig naman po talaga yung chopper, especially na kung makita nyo dyan, parang merong bandila ng Pilipinas din sa gilid na medyo malabo. So, ayun nga yung point mga kababayan. Nag-video na lang kayo, hindi nyo pa tinapos yung video. And then, nagkalat na lang kayo ng balita na si PBBM daw po ay na-hospital. So, ayun ang point Binidyohan nyo na, hindi nyo pa tinapos. No? So, ngayon, ang point ko dito mga kababayan, posible na yung video kumakalat na yan ay hindi rin sa kanila. Kinuha lang nila yan sa ibang uploader and then ginawan lang nila ng kwento. Kasi ito pakita ko sa inyo So kung papakinggan po natin yung sinabi sa video tingnan nyo 1 minute video ito. So ipi-play ko lahat. Okay, sige. That is St. Luke's. Diba? Taray. Only in BGC, Charlotte, punta sa hospital, naka-chopper. Wow. Charlotte, only in St. Luke's. Kita mo, bakla pa yung kumukuha ng video. Diba?
Ayun ang simula hanggang matapos yung video. So, dun sa video na yan, bigla na lang na nire-upload and then ginawa na ng kwento. Okay. So, ayun nga ang point ko mga kababayan. Ito yung point natin dito. Ganyan po talaga kasinto-sinto itong mga DDS. So, ngayon mga kababayan, sabihin na nga po natin na si Presidente Bongbong Marcos nga yung sa chopper. Okay. Sabihin na nga natin kahit na hindi totoo. So, siguro wala namang problema, no? Yung presidente natin 66 years old, 68. So, natural lang na magpapa-check up 'yan. Okay. And then mga kababayan, kasi yung nilagay kasi nilang date dito sa mga caption ng DDS, nangyari daw po itong paglapag nga po ng presidential chopper di umano sa St. Luke's July 17, 2024. So ngayon, kung titingnan po natin yung Facebook ni PBBM kung anong ginawa niya noong July 17, posibleng July 17 nga to, no? 3 days ago, si Presidente Bongbong Marcos nasa Iloilo. Okay, din kinabukasan, di ba? 2 days ago, nakipag-date si PBBM kay First Lady Lisa Marcos. So, ngayon, kung ang nirereklamo ng mga DDS ay masama na yung lagay ng presidente at kailangan ipaalam ito sa Pilipinas, tingnan nyo naman yung mga pictures. Tingnan nyo naman yung mga video ni PBBM nung andito siya sa Iloilo nun. Mukha naman siyang masigla. Diba? So, ang problema kasi sa inyo mga kababayan, ang problema dito sa mga DDS, may makita lang na konting picture, may makita lang na konting video, gagawin na nila ng kwento, and then lilituin po nila yung mga tao. Isipin nyo na, di ba? Una sa lahat, ito yung question dito, una sa lahat, questionable kung presidential chopper ba talaga yung lumapag po doon sa St. Luke's Hospital sa BGC. Okay. And then, wala naman po kasing problema kung lumapag yung chopper dyan po sa St. Luke's sa BGC kasi nga po merong helipad. Kaya nga may helipad para daungan ng helicopter. Okay, wala tayong problema doon. So, ayun na nga. So, ulitin ko lang yung unang problema natin dito, hindi settled na presidential chopper yung lumapag sa BGC. Pangalawa, si PBBM po, nung araw po na yan ay nasa Iloilo. Okay? So, pangatlo, si PBBM po ay masigla nung mga araw po na yon. And then, pang-apat, di ba, hindi po malaman kung saan po nanggaling yung pinaka-original video. O, di ba? At dun po sa video po na yan, wala namang sinabi na yan ay presidential chopper. Ang sinabi lang nung bakla na kumuha ng video, social, papa-hospital lang, nasa helicopter pa. And then, pang-ilan na ba? Pang-5. So, pang-5, meron na ngang video, hindi pa hinintay kung sino yung sumakay o kung sino yung bumaba. So, wala. So, kung gagamitin po natin ng logic, wala po talaga ito. So, parang utak po ng mga DDS, meron lang ulo, pero walang laman yung utak. O, di ba, isipin nyo, di ba? Ngayon, itong video na to na napakawalang kwentang video, shinare po ito ng mga DDS ngayon. Shinare ito ng mga ibang mga vlogger. Shinare ito ng mga hakbang ng maisog. At ginawa na nila ng kwento. Di ba? Ganyan po yung utak ng mga DDS, utak biya. So, hindi po katulad natin na tayo po ay pro-government at saka Duterte critic. Pag sinabi natin na si Duterte ay mamamatay tao, meron tayong ebidensya. Dokumentado at meron talagang namatay. Pag sinabi natin na si Duterte ay nagdodroga, meron tayong ebidensya kasi nga po, sinabi mismo ni Digong na siya po ay gumamit ng fentanyl at saka gumamit po ng marijuana. O, di ba? Pag sinabi natin na si Digong sangkot sa sindikato ng China, meron din po tayong ebidensya kasi nga po connected nga si Michael Yang sa mga sindikato ng China. So, kung ikukumpara po natin yung logic ng mga DDS sa logic po natin mga pro-government especially na pro-BBM, mga sinto-sinto talaga ito, no?
Di ba, at least sa tingin ko nakuha nyo yung punto eh. Video na sobrang labo at hindi naman malaman kung anong kwento, ginawa nila ng kwento para lang palabasin na masama na yung lagay ng kalusugan ni PBBM. Okay, pag sinabi naman natin na si dating Presidente Duterte ay hindi na maayos ang kalusugan, meron din tayong ebidensya. So yung mga video po na yan, na hirap na siyang maglakad, di ba? Hirap na siyang tumayo, so may ebidensya tayo. Tayo naman kasi mga kababayan, evidence-based tayo, di ba? Okay. Sakat sa ulo, no? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga? Dagdag pa ni Takeru, nung ipinakalat ng mga sintu-sintong mga vloggers na si Pangulong BBM ay na-ospital, ay kasalukuyang nasa probinsya ito at namamahagi ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka at tunay na masigla ang Pangulo. Sabi pa niya, pinalabas nila yung video at hindi pa tinapos kung sino yung ibinabang pasyente. Bueno, ano pong masasabi niyo sa napanood niyong video? Comment down below po at sasagutin natin yan. Please subscribe din po at bell all. Pakishare na din po ng video. Salamat po ng marami mga katropa.